Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome. Mga kabunyog, itong si Harry Roque na napakalinaw na oportunista, ngayon, todo tanggol, todo sip-sip kay Sara. Kung ano-anong mga sinasabi, malinaw naman, walang mga batayan. Ano bang sinasabi ngayon ni Roque na naman? Ang sinasabi na naman ni Roque, ang mga grupong makakaliwa daw, siyempre ang tinutukoy niya dyan sila Franz Castro, Arlen Brosas, Raul Manuel, at ang mga oposisyon daw, ibig sabihin tinutukoy niya naman dyan sila Risa Hontiveros, nagsasabwatan daw ngayon. Nagsasabwatan daw ang grupo nila Risa Hontiveros at saka ang sinasabi niyang oposisyon, yung mga grupo ng Liberal Party, Akbayan, yung mga dilawan at mga kakampings, yun ang tinutukoy niyang oposisyon eh. Ang sinasabi niyang grupong kaliwa, yung grupo nila Franz Castro, yung Makabayan Black. Ang sinasabi ni Roque, mayroon daw maitim na plano o balak itong mga grupong makakaliwa sa pakikipagsabwatan sa oposisyon kila Risa Hontiveros, grupo nila Ed Silagman, para daw pabagsakin si Sara Duterte, siraan ng tudo. At mayroon pa daw mga kasabwat na galing din sa dati daw nilang mga kakampi. Sabi ni Roque. Anong masasabi niyo diyan, Kabunyog Daisy Dionisio from Canada? Kabunyog Concepcion Impino ng Masinloc Zambales, Ting Mariano ng Japan, Renato Bulanos, kumusta po? Ano pong masasabi niyo? Salamat Kabunyog Joe Partosa, salamat sa pag-send ng stars. Salamat po. Kabunyog Leeds, Morgado Pabito, anong tingin nyo sa mga naiisip na yan ni Roque? Ang reaksyon na yan ni Roque, kasi sabi niya, grabe daw ngayon ang atake kay Sara Duterte. Kaliwat kanan daw. Kaliwat kanan. Sa nakikita niya daw, talaga daw mayroong itong coordinated na attack. Parang ang sinasabi ni Roque, yung mga umaatake kay Sara, mayroong nagmamando dyan at nagsasabwatan yan. Ang tinutukoy niyang mga grupo na nagsasama-sama daw ngayon para, ang tawag niya, smear campaign. Para daw, siraan si Sara Duterte. Yan, panuorin muna natin yung sinabi ni Roque. Hindi lang mamamatay tao nasa likod nito, nagsabwatan na yung lahat ng puwersa na nais patumbahin si VP Sara. At kasama na siguro dyan, sigurado ako ang oposisyon. At baka meron pang mga ibang kakampi namin dyan na talagang nai-insecure kay VP Sara, na kasama na sa pagpupula kay Inday Sara. Pero makikita mo kasi napaka-organized sa lahat, sa social media, sa mainstream media, at pare-pareho mga sinasabi. Ganyan po ang indikasyon kapag merong smear job na tinatawag. Ayan. Oy, Roque, walang coordination yan. Yung sinasabi mo na may coordination, may usapan, parang nagpaplano, conspiracy, parang nagsasabwatan. May conspiracy na binubuo ang grupo ng mga kakaliwang grupo tulad ng Makabayan Black nila Franz Castro at saka yung grupo ng oposisyon ng Liberal Party nila Ed Silagman at Akbayan ni Risa Hontiveros. Kung akong tatanungin mo, Roque, sana nga mayroon, pero ang totoo wala. Yan nga ang problema ng oposisyon eh. Yan yung problema ng oposisyon. Hindi pa nagsasama-sama, hindi pa nagkakaisa. Yan yung kahinaan ng oposisyon. Masyado kang Roque. Ang sinasabi ni Roque, parang may usapan ang grupo nila Franz Castro ng mga makakaliwang grupo, Makabayan Black, at saka yung Liberal Party ni Ed Silagman at ni Risa Hontiveros na Akbayan. Sana nga mayroon, di ba? Kabunyog Lito Simbrano. Sana nga mayroong usapan, sana nga nagkakaisa ang oposisyon, nag-uusap-usap. Pero ang totoo wala eh. Kahit nga itong anniversary ng martial law, nitong September 21, hindi naman kasama ng yung grupo grupo ng Makabayan Black, Bayan Muna, nandun sa liwasan. Sila Leody Di Guzman,
sila Attorney Lux Spirito nandun din sa liwasan. Ang Bunyog nandun din sa liwasan. Sila Risa Hontiveros, yung Akbayan, wala naman, hindi sila kasama doon. Ganon din ang Liberal Party, wala ring activity nung panahon ng wala silang rally, yung Akbayan. Ang nakita ko nag-press con yung Tindig Pilipinas, sila Gingdeles. Pero yung magkaroon ng rally, wala akong nakita. Hindi sila sumama sa liwasan. So paano mo ngayon, Roque, sasabihin na nagsasabwatan laban kay Sara Duterte? Alam nyo, masyado siyang sip-sip kay Sara. Alam nyo mga kabunyog, yung mga kongresista na yan, yung mga kongresista na yan at mga senador, at saka yung mga tulad ni Roque, ang pagtingin nila napakalakas ni Sara. Ito na raw yung magiging susunod na presidente sa 2028. Kaya sila ngayon, tudo sip-sip kay Sara. Kaya makikita nyo, marami mga kongresista, kung ano ang gusto ni Sara, sinusunod nila. Whatever Sara wants, Sara gets. Bakit? Kasi ang tingin nila, si Sara ang kandidato na posibleng pumalit kay Marcos. Kaya hindi nila ito babanggain. Itong si Roque, dahil oportunista, siyempre nagpapalakas siya kay Sara. Ngayon kasi kay Marcos Jr., hindi siya makabuelo. Hindi siya makabuelo. Hindi naman siya nananalo sa senador. Kasi alam ng mga tao ang kabulukan niya. Wala. Kahit pag tumakbo pa uli siyang senador sa 2025, mahirapan pa rin siyang manalo. Mahirapan pa rin siyang manalo. Mas binubuto pa ng tao ang mga tulad ni Lito Lapid kaysa sa kanya. Matalino siya kaysa kay Lito Lapid. Pero bakit si Lito Lapid ang binuboto? Ay kasi sagad ang pagka-oportunista ni Roque. Sagad. Kahit ang tao alam kung gaano siya kabulok. Ngayon, alam ni Roque, nagtataya si Roque sa 2028. So dahil wala siya ngayon, hindi siya makabuelo kay Marcos, hindi siya mabigyan ng magandang posisyon. Kaya nandyan, nagpuprograma na lang siya sa SMNI at umaasa si Roque na pagdating ng panahon, pag si Sara ang naging presidente, siyempre Duterte yan, malakas siya sa Duterte, makakabalik siya sa gabinete. Yan yung inaasahan ni Roque. Kaya ngayon, ganyan yan. Kung ano-anong mga sinasabi, mayroon daw sa buwatan ang oposisyon at saka yung grupo nila. Hindi yan. Alam mo, Roque, yung sinasabi mo ngayon na halos sabay-sabay ang mga kay Sara, komentaryo kay Sara, kasi sobrang garapal ang yung tao. Ang iniidolo mo, pinagtatanggol mo, sobrang garapal. Sara Kim nga ang tawag Sarang Sakim. Yun ang dahilan. Kaya sabay-sabay ang mga napapansin nila sa social media, grabe ang atake kay Sara. Hindi planado yun. Kusang lumalabas yun na damdamin ng tao. Walang nagpaplano doon. Di ba mga kabunyog? Sa tingin mo ba may nag-orchestrate noon? Ibig sabihin, parang conspiracy na nag-uusap-usap, atakihin natin ang atakihin si Sara. Walang ganon. Kahit kami na mga vloggers, wala. Yung mga netizens, galit na galit kay Sara. Masyadong kaya si Sara nararamdaman ng kampo ni Sara Duterte, talagang grabe yung baklas. Bakit grabe ang baklas? Ay siyempre, sobrang garapal. Yun, Roque, ang dahilan. Sobrang garapal. Kahit yung mga tao, kahit hindi mo sabihan ng tao na ganitong gawin nyo, walang ganun. Sila Bam Aquino nga. Actually, ano ang hinahinanakit ngayon ng mga nasa oposisyon? Di ba ang hinahinanakit ngayon ng mga nasa oposisyon, madalas kong marinig, nasaan na si Bam Aquino? Nasaan na si Leni Robredo? Nasaan na si Kiko Pangilinan? Di ba yun yung sinasabi? Ibig sabihin, walang oposisyon na nagkukumpas. Kaya kung nakikita mo, Roque, sa social media na ang tao'y galit na galit, walang nagkukumpas na oposisyon dyan. Di ba? Di ba? Yan. Nabibigla sila. Nabibigla sila mga kabunyog. Itong sila Roque. Ang tingin nila, mayroong grand plan. Parang conspiracy ng mga leftist sa kanang oposisyon ng LP at saka ng mga politiko na kalaban ni Sara. Walang ganon, Roque. Itong nakikita mo, Roque, na
talagang galit na galit ang tao, suklam na suklam sa ginagawa ni Sara, walang nagdidikta doon at walang nagsusulsol, walang nagpaplano. Natural na pag-usbong yon. Yung ini-express ng tao sa social media, natural nila yon na expression. Kasi nakita nila kung anong klaseng tao si Sara Duterte. Gahaman sa pundo ng bayan. Masyadong grabe yung reaksyon kay Sara. So ang tingin nila dyan, yung malawak na yan na galit ng tao kay Sara, ang tingin nila dyan planado. Ang tingin nila dyan smear campaign. Kumbaga organized, coordinated na campaign. Wala yun, Roque. Ha? Ako nagdi-discuss ng tungkol kay Sara, walang nagsasabi sa akin. at alam ko, yung mga nagre-react na mga netizens, na galit sila sa nangyayaring ito dahil sobra na ang pagkagahaman. Ha? Sobra na ang pagkagahaman. Kahit nga si Marcos Jr. dumidistansya hindi umiimik kasi ayaw niyang madamay kay Sara So ang nangyayari dito, Roque, walang coordination dito ang oposisyon. And sa totoo nga lang, yun sana yung hinahanap namin. Ang gusto nga naming mangyari, mag-usap-usap yung oposisyon para magkaisa. Ang problema, wala kanya-kanya pa Pero okay lang yun. Ang grupo nila Risa Hontiveros, may sarili silang ginagawa. Ang grupo ng Liberal Party nila Ed Silagman, ginagawa nila yung... Ang grupo nila Franz Castro, ginagawa nila yung sa tingin nila ay dapat gawin. Ang Bunyog, ginagawa yung dapat gawin. Pero walang coordinated yan, Roque, na ang mga tao, yung napapansin nyo, na napakaraming tao, yung galit na galit kay Sara, hindi yan smear campaign. Yan talaga yung nararamdaman ng tao. Di ba? Kala nyo, itong mga nangyayaring ito, una, mga kabunyog inadmit ni Roque na talagang malawakan yung komentaryo kontra kay Sara. Inadmit niya yan. Admitted niya yan. Okay? Admitted niya yan. Kaya lang, ang mali sa sinasabi niya, yan daw malawakan na yan. Ang tingin niya na yan, yung malawakang galit kay Sara, ang tingin niya dyan, coordinated, may usapan, planado. Diyan siya nagkakamali. Wala. Actually, spontaneous nga yan Yung mga nagre-react na mga tao, yung mga nagko-comment, kung ano-ano mga lumalabas na komentaryo kay Sara, natural yun, organic, hindi yun sinulsulan, hindi planado yun. Ngayon, Roque, o kung may nanonood dito na mga maka-Duterte, mabahala na kayo. Kasi kung walang organisado, hindi totoo yung sinasabi niyang may organized, coordinated na plano para siraan si Sara, pero ganyan nakalawak yung galit ng tao, ay di lalo na pala kung magkakaroon ng malawakan, koordinado, synchronized, at pinagsama-samang efforts para durugin si Sara. Ito nga, wala pang efforts na hindi pa coordinated to. Kumbaga, ito yung normal pa lang na outpouring. Ito yung normal na paglabas ng sentimento ng tao. O di lalo na pala kung mayroong planado talagang kampanya na sirain si Sara. Durug talaga siya dyan. Di ba mga kabunyog? So dapat, Roque, kung may nanonood dito na tagahanga ni Roque at ng Duterte, ipaabot nyo to. Yung sinasabi ni Roque, nakikita niya, malawakan. Yung komentaryo kay Sara, yung mga nagre-react kontra kay Sara, dahil dito sa issue ng confidential funds na to. Ngayon, ang sinasabi niya, coordinated daw yan, planado. Wala, hindi yan coordinated. Ngayon, kung hindi pa nga yan coordinated, grabe na. Kung hindi yan coordinated, ganyan na kalawak, how much more? How much more? Kung ano na yan? Kung coordinated na talaga. Yan. Yan ang totoo Kaya sa tingin ko, hindi na aabot yung lakas ni Sara sa 2028. Ako ina-admit ko, si Sara, yan malakas na pambato sa 2028. Nila Arroyo, nila Duterte. Kaya kahit si Roque, kaya yan ganyan ka-oportunista, kasi ang tingin niya, si Sara ang malakas. Kaya sumisip-sip siya dyan. Ang problema kasi ni Sara, greedy, sakim, malakas mangurakot, garapal. Yan ang problema. Kahit walang dikta ng oposisyon, kahit walang dikta ng mga leader ng oposisyon, ang tao nag-i-express ng sentimento nila. Yun, Roque. Yan. Ikaw kasi,
kung ano-ano pang mga sinasite mo na alam niya daw yan kasi dati siyang galing dyan. Wala. Ano ka na? Oportunista ka na, Roque. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Kaya, maganda to mga kabunyog. Bakit maganda? Eh kasi kahit si Roque, ina-accept niya na talagang grabe yung komentaryo kay Sara. Kaya lang ang akala niya, yung mga komentaryo na yan, galing sa atin. Galing sa oposisyon. Hindi. Galing talaga sa tao yan. Galing sa tao. Ha? Okay. Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Alam ko, gusto nyo pa sanang palawigin ko pa tong pag-discuss ko eh. Ha? Kaya lang, alam ko rin na nasusuka na kayo dyan kay, kay Butanding. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Yan po ang ating naging talakayan ngayon. Mga kabunyog, abangan nyo po lagi ang aking mga talakayan. Mula umaga hanggang gabi, ang Enzo Recto, ang Attorney Ricky Tumuturgo, at ang Bunyog Pagkakaisa public page po. Abangan nyo po, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog